first time na marinig ang isang OFW na alam mong nasa lamay ang father mo pero mas ginusto mong umalis. Actually, that time, sir, blank pong utak ko. Kasi po, August 11, namatay po yung dad ko. August 15, flight ko po. Actually, siya lang po talaga yung reason bakit ako nag-ibang bansa. Way back then po kasi meron po siya sakit. So, hindi naman po sa kaso yung sweldo ko po sa Pinas, hindi rin naman sapat para at least, para masuportahan siya. So, siya yung reason bakit ako nag-ibang bansa. Unfortunately lang po talaga, bago po yung flight ko, bago po yung flight ko, nawala po siya. You mean, bago yung flight mo, nasa Pilipinas ka pa nang nawala yung father mo? Yes, napaka-ironic po kasi August 11 ng 7 ng gabi, namatay po siya. Nawala po siya, kinuha po siya sa amin ni God. 11:05, naka-receive po ako ng call na yung flight ko is August 15 na po. Ako po kasi yung daddy's girl. Ako po yung so sa family. So, nung mga panahon malakas pa, lagi niya akong sinasabi, mag-ibang bansa ka na lang, mag-ibang bansa ka na lang. Walang mangyayari dito sa Pinas, mag-ibang bansa ka na lang. So, hindi ko kasi siya pinakinggan. Yung actually, nung nahihirapan na siya at wala na talaga kami, doon ko lang po naisipan na, sige na nga. So, for sure ako, nung mawala siya, ito yung gusto niya para sa akin. Kaya iniisip ko na lang na nandyan pa rin naman siya. Hindi pa rin naman niya ako iniiwan. Kaya nag-push po talaga ako. Kumbaga, yun yung promise mo sa kanya di ba? Yun yung pag-uusap yung dalawa bago siya mawala. Kasi po, nung panahon na yun, sir, actually... Pantay na ang paan yan, talagang uuwi ako. Makita ko lang sa huling sandali ang father ko. Pero ikaw baliktad. Kahit sa kagustuhan nilang makita sa huling pagkakataon ang tatay nila, ibang OFW naman. Wala rin po akong choice, kaya nagpaalam na lang po ako sa kanya. So, paano yun? Nasa lamay pa yung father mo? Umalis ka na or... Nasa lamay pa po. Actually, hindi ko na po siya nahatid sa libing. It's first time na marinig ang isang OFW na alam mong nasa lamay ang father mo pero mas ginusto mong umalis. Actually, nagugulat din po sila. So, ang hirap po i-explain pero humingi naman ako ng sign. And alam ko talaga, ito yung gusto niya. So kahit papano, nabigay ko naman. Ang huling salita niya lang sa akin actually is, huwag ko daw pabayaan yung mama ko. At hanga ako sa tatag mo at determinasyon na, kasi nga naman, kung hindi naman sa pangako mo dun sa dad mo, talagang hindi ka mangingibang bansa, di ba? Mas pipiliin mo na mag-stay at ihatid yung father mo sa huling sandali compare sa umalis ka. Diba? Ayan ang nakakabilib sa mga OFW. No? Talagang, ayun, makaka-relate yung ibang OFW sa yung experience. Pero ngayon ko lang kasi talaga. Wala, siniisip ko para sa kanya to. Para sa dad ko. Yung mga pangarap na dala-dala natin, nung tayo ay nang ibang bansa, ako pa rin nasasaktan. Para sa iyo? Hindi po pa sa sarili ko. Para po sa kanila. Hanggang sa ngayon, hindi ako makamove on. Na first time kong marinig ito, na instead na mag-stay ka sa Pilipinas dahil namatay yung father mo, umalis ka. No, hindi ako makamove on doon. Hindi ko malilimutan tong segment na to. Na yung ibang OFW, ma-terminate man sila, matanggal sa trabaho, basta makauwi sila at makapiling nila yung mahal nila sa buhay kahit sa huling pagkakataon. Pero ikaw baliktad. Di ba? Okay. So, pumunta ka ng airport, pagsakay mo ng aeroplano, ano ang unang-una mong naisip? Hindi pa nga po ng aeroplano, pagsakay ko lang po ng kotse. Hindi ako makamove on. Hindi ako makamove on kasi ngayon ko lang talaga narinig sa isang first timer ka pa noon Opo, first timer po ako. Sobrang bigat ng nararamdaman ko nung nandun. Sino naman naghatid sa'yo sa airport? Hindi po ako nagpapahatid. Lang po yung talaga iisip ko para sa kanila. May natutunan kami bilang isang OFW sa'yo. Tulad sa'yo, ang father mo. Bye for now! Thank you!